Nakakabigla talaga 'to si VP Sara. Wala pong takot kung magsalita. Ang simple lang po yung sinasabi ni VP Sara, eh. Itong gobyerno na 'to, wala po 'tong ginawa, 'no? Wala pong proyekto, paninira lang po yung ginagawa. Ito po 'no, yung mga revelasyon po ni VP Sara. Ito po, hindi po natin masyadong tinatalakay ito, no, yung tungkol po dun sa di umano may na-overdose dyan sa US na kamag-anak ng isang kilalang pamilya, no? At ayon po yung napapabalita po na tila kasama, no? Kasama po ni First Lady. Pero ngayon po, si VP Sara na po ang nagsabi na meron talagang pangyayari na yan, no? Kaya magaganda po itong revelasyon ni VP Sara. Actually, binibigyan niya po ng linaw, no? Kasi po, sa totoo lang, sa dami po ng nagaganap, lalo na po ngayon mag-eleksyon, si VP Sara po ang isa po sa mga nagpapaliwanag kung bakit ang dami-dami nagaganap. May naganap na kidnapping kay PRRD, inimpeach siya, no? At saka syempre yung latest yung kay Pulong. Lahat po to ayon po kay VP Sara may kinalaman pag may malalaki pong issue involving yung administrasyon. Particular po yung pamilya po ng Pangulo, no? Pag involved po yung gobyerno at saka yung pamilya ng Pangulo, ay ayon kay VP Sara, talagang inaatake ang kalaban. At ang napagdidiskitahan ng gusto ay eto nga pong mga Duterte. At least naliliwanagan tayo, no, na hindi lang po tayo, bakit walang humpay yung atake? Tapos nagkakataon lang ba? Eto po, sinabi po ni VP Sara na tuwing mayroon pong malalaking issue, no? Tuwing mayroon pong malalaking issue ay talagang binabanatan ng administrasyon ito pong pamilyang Duterte at mga kalaban. Ang tapang po, napakatapang nitong Vice President natin. Kinakailangan po kasi may magsalita po ng katotohanan, no? At hindi po natin makukuha yan dito po sa mga media natin. Meron pa nga tayong gustong malaman pero hihintayin po natin baka sa mga susunod na araw ay manggaling na rin po kay VP Sara yung tungkol po dyan. Nakakabigla talaga to si VP Sara. Wala pong takot kung magsalita. Ang simple lang po yung sinasabi ni VP Sara, eh. Itong gobyerno na to, wala po tong ginawa. No? Wala pong proyekto. Wala pong malinaw na mga proyekto. Kaya po, paninira lang po yung ginagawa. Ayon po kay VP Sara. At yan po ay nasasaksihan natin, no? Dito po, katulad nito mga fans club po ni BBM, tanungin mo yan. Ano nagawa ni BBM para sa mga Pilipino? Magsasalita po yan ng kung ano-ano. Mga pangako. Di ba? Ngayon, nangako na naman na magtatayo. 3 taon na kayo. Panay pa, pangakong 20 pesos. Di ba? Opo, talagang ganun. Inaamin ko po, nagmamagaling po ako. Ikaw, ano naman tawag sa'yo? Nagmamabubo? Mas masarap pong aminin na nagmamagaling ka kaysa naman nagpapahina ka ng utak. Okay. Ano nga, magbigay ka naman ng isa. Matagal na po kami naghahanap talaga eh. Baka meron ka na naisip. Marami naman daw siya, basahin lang natin ha. Marami na siyang nagawa, palibasa, puro paninira, alam niyo. Kahiya naman sa inyo. Opo, nahiya na po kami. Ano nga po, magbigay ka ng isa. Marami siyang nagawa, sabi nito. Pero, hindi namin sasabihin. Sekreto. Totoo naman. Pwede namang may mga nagawa siya. Pero kung kukumparan nyo kay Tatay Digong,
Ako ba tinatanong mo, Diego? Siguro hindi ka taga Pilipinas o hindi ka taga Earth. Okay, balik na po tayo rito. Opo, hindi ko po dinideny na kumikita po ako sa YouTube. Sa TikTok, wala pa po akong kita. Natutuwa lang po ako kasi diyan nakatambay yung mga bumabanat eh. Kaya gusto kong sagutin kung ano man yung binabanat nila eh. Simple lang naman. Marami daw nagawa. Pero ililihim namin. Secret lang. Opo, nagdudunong-dunungan po ako. Anong magagawa po natin? Ikaw naman, nagbobobobobohan ka. Alam ko matalino ka, Victor. Pero nagbobobobohan ka lang. Di po ba? Ganyan talaga. Opo, bobo po ako. Kaya ka nga narito, nanonood ka ng bobo, di ba? Bobo po ako. Ayan, no? 20 pesos per kilo bigas. Hay, nako. Diego, hindi ka nga taga-Earth. Okay, punta na po tayo rito sa ating mga sinabi po ni BP Sara. Isa-isahin po natin. Simple lang po itong sinasabi ni BP Sara. Ang sabi niya, kada may mga issue na malalaki, hindi kayang ipaliwanag, mahirap sagutin. No? Katulad po nitong mga to, hindi po masagot. Marami na nagawa si BBM daw, marami daw nagawa. Sinisiraan lang natin. Sa atin pala nakasalalay. No? Tuwing sinisiraan pala natin, natutunaw ba? Sabi niya kasi, marami na nagawa si BBM, sinisiraan nyo lang. Ay, sorry naman po. Pag siniraan ba namin, natutunaw yung ginawa? Alimbawa po si Tatay Digong, 10 taon na passport. Matutunaw ba yan pag siniraan nyo? Hindi. Yung puntulay na sisilix, pag siniraan nyo ba yan? Matutunaw yan? Hindi rin. Hindi pala nakakatunaw yung paninira. Ang sinasabi namin, sabi kayo na sabing marami na nagawa, ano nga? Di po ba? Magbigay nga. Isa lang naman. Di naman namin sabing isa-isahin. Magbigay naman kayo ng isang ginawa para naman masiyahan. Pinagpipilitan yung maraming ginawa, sinisiraan lang. Yan, flood control tsaka PhilHealth. Yan po. Tama po sila. Pero negative. Opo, bulag po ako. Kaya nga, ilinaw nyo po yung mga mata ko. Ano po ang nagawa? Pinagpipilitan nyo eh. 20 pesos per kilo nga bigas, ano na? Kaya kita mo, si Diego na rin nagtanong ng ano na. Gulo ni Diego, no? Wala na po. Isang araw lang po. Okay. Hanggang ngayon po, nangangako ng 20 pesos na bigas, nangangako ng Philippine Medical, Children's Medical Health Center. Panay pangako po yan eh. Sabi ni BP Sara, kada may isyong malaki na hindi kayang sagutin, sinisiraan na lang. Inisa-isa niya. Halimbawa po, nung pumutok yung issue ng budget, blankong budget, no? Pinagtanggol kahit nito ni Quezon Escudero. Anyabang pa ni Quezon Escudero eh. No? Wala pa raw siya nababalitaan na nakasuhan o napunta sa Supreme Court. Ngayon, may nabalitaan ka na, di ba? Hindi porket wala pa. Kasi nga wala pang gumagawa niyan, Escudero. Ngayon pa lang. Okay, balik natin. Ang laki po ng issue na yan. Araw-araw po tinatalakay yan. Nag-react po pati mga oligarko. Pati po mga businessman, nag-react po dyan. Nag-react po yung mga media. Pati yung mga kakampi nilang media, hindi po pinalagpas yung blanco na budget. Tapos bigla nagkaroon.
kahit na ano po pong paliwanag nila, hindi po nila nailusot yan. Paano po natigil yung pag-uusap hinggil dyan? Sinampahan po nila ng impeachment si BP Sara. Wala na po yung impeachment eh. Naalala nyo? Pa-expire na po yung, kumbaga, yung impeachment po ni BP Sara. Hindi na po pinag-uusapan at that time kasi walang numero eh. Pero nung pumutok po yung zero budget, yung blankong budget, tapos bigla nagkaroon ng mga numero, minadali po nila. Opo, minadali po yung impeachment. Dahil isang araw lang yan, nagkapirmahan, na ipasa kagad. Yung mga huling araw, bago mag-recess sila, hinabol talaga yung pirmahan ng ano na yan. Kaya nga, pinagmamadali nila, hindi nila mapagmadali si Chis Escudero. Dahil kayo nga, gahol na kayo, hindi nyo iniintindi. Kailan lang po nila inintindi? Nung pumutok po yung mga blanco sa budget. Putok na putok po yan. Talagang pinag-uusapan. Dahil hindi na nila masagot, diversion na po, ginawa na po nila si BP Sara, sinampahan na ng impeachment, para unti-unti po mamatay yung issue. Ikalawa, putok na putok din po to. Yun pong napabalita. At ngayon po, sinasabi na, dati panay-pahaging lang yan eh. Ngayon pong araw na to, teka lang, hindi ako sigurado kung ngayong araw to eh. Titignan lang natin ang petsa. Alam ko ngayon to eh. Ngayon, 10 hours ago. Ngayong araw na to, nagsalita po si BP Sara. Ang sabi niya, na yung meron pong issue, si First Lady, kasama po dun sa di umano. Hindi nga nag-di umano si BP Sara eh, di ba? Kasama niya yung na-overdose, di umano na hindi talaga maiwasan na di umano eh. Na isang malaking pangalan dito sa Pilipinas, bilyonaryo, no? Na-overdose. Tapos sinasabi pa ni BP Sara, yung white substances, no? Naroon po, sinabi ni BP Sara, naroon yung pangalan ni First Lady na isa sa mga kasama. Putok na putok po yan, no? Talagang halos hindi po tinatalakay ng media, pero putok na putok. Sabi pa ni BP Sara, talagang ito po, tahasan ng sinabi ni BP Sara, na naroon yung pangalan ni First Lady. Totoo yan. Kahit po hindi binabalita ng traditional media, hindi binabalita ng mainstream media, kumalat po yan. Ano sabi ni BP Sara? Para po matabunan niya ang issue na yan, bigla nilang pinakidnap si Tatay Digong. Siyempre, ang focus na ngayon lahat, kinidnap na tsaka hinuli. Kinidnap para dalhin sa ICC si Tatay Digong. Wala nang mas lalaking issue doon. Yan na ngayon ang focus. Pero, wag po kayong mag-alala kasi under investigation na po yan ng ombudsman. Wala pong fake news dito lahat ha. Sinabi talaga yan ni BP Sara. Wala na po tayong ang source lang ay si Maharlika lang o yung kung si Roque lang o kung sino pa man. No? Si Vice President po mismo yung nagsasalita nito. At yan po mga Vice President, meron pong access yan sa mga impormasyon na ganyan. No? Kaya hindi na po to. Talagang palaban po to si BP Sara natin. Mahirap pong yun. Mahirap pong sagutin yun. Dahil po yun Vice President ng Pilipinas yan. Hindi basta-basta magbibintang yan nang walang pinagbabatayan. Ngayon lang po talaga tinukoy no, si First Lady na isa sa mga napabalita na kasama doon.
At ang nagsalita po niyan, si Vice President po ng Pilipinas. Kaya hindi na po may ignore yan eh. Pagkatapos po niyan, yun na nga. Sanay na po si BP Sara. Alam niyo po, hintayin natin bukas si Auntie Claire, kung paano nila sasagutin yan. Direkta na, pinangalanan na ni BP Sara, wala nang paligoy-ligoy. Kasi, grabe po sila eh. No? Talagang ang atake, walang humpay. Alam niyo po, ang kalaban po ng mga Duterte, mainstream media, sangkatutak na mga survey company, sangkatutak na ayan pong mga oligarko, no? Loyalista, dilawan, nagsama-sama na, mga makabayan lang, sama-sama na para atakehin yung mga Duterte. Single-handedly, kinakaya sila lahat ni BP Sara. Yan po ang tunay na leader. Dinirekta niya. Ngayon, para po mawala po yung issue, yan pong ginawa nila kay Tatay Digong. Kinidnap. Ayon po sa salita mismo ni BP Sara. Wag na natin, hindi naman tayo mga abogado eh. Sa termino po yung abogado dyan eh. Pero tayo pong mga pangkaraniwang tao na hindi po tayo abogado, ayon po sa mga abogado, para maunawaan natin, kinidnap si Tatay Digong at may mga makakasuhan na po. Di ba? Nasa ombudsman na po yung mga ebidensya ng sinagawa ni Amy Marcos na pag-iimbestiga. Yan yung mga tunay na pag-iimbestiga. Okay, kinidnap. Oo, kukwento ko to lahat. Huwag kang mag-alala. Panay kayo ganyan. Panay kayo dakdak. Hindi nyo nga mapabulaanan yung mga sinasabi. Panay, ang sasabihin lang nila, no? Panay ka ngaw-ngaw. Panay ka fake news. Fake news ba yan? Vice President na nagsasalita? Panay kayo fake news lang. Eh. Wala naman pong katotoran yan. Hindi nyo sagutin. Hindi po na, alam niyo po, hindi po si Amy yan. Hindi po nag-akusa lang si Amy. Nanood kami ng investigasyon. Hindi lang naman si Amy nagtatanong dun. Hindi nga makasagot sila kanilaw nyo. Tapos sasabihin nyo, si Amy lang. Amy. Lantad na po sa amin. Amy ba pangalan ni Justice Adolf Ascuña? Amy ba pangalan ni Justice Ascuña? Amy ba pangalan ni Lacanilaw? Amy kayo ng Amy. Nag-imbestiga. Kung hindi kayo nanood, mas marunong pa kayo sa nanood. Yung mga investigador, si Amy, investigador. Tinatanong yung mga iniimbestigahan. Kitang-kita naman natin, hindi nila masagot eh. Lalo na yung Lacanilaw. Kung ano-anong mga kasino, kaya nga yan kinontempt eh. Tapos, Amy lang kayo ng Amy. Hindi ba kayo marunong manood? Ang linaw-linaw ng sinasabi ni Adolf Ascuña. Hindi po pwede na tsatsaniin nyo. Kung ang kinukot ninyo ay yung ICC, kasi kinukot nila ng ICC, meron daw warrant of arrest. Kanino yung warrant of arrest? Sa Pilipinas, Philippine Court, hindi po ICC. O kung ang susundin nyo, yung warrant of arrest ng ICC, di sundin nyo rin kung paano dapat, ano yung ginagawa ayon sa ICC, pag nahuli yung tao na akusado ng ICC o may warrant of arrest ng ICC, ihaharap sa local court. Ang linaw po nun. Hindi nyo po pwedeng sabihin, diniretso na namin sa ICC. Okay. Ikatlo, na halimbawa ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, yung kapalpakan nila sa 20 pesos. Yung natutuwa po hanggang ngayon sa 20 pesos,
mahabag naman kayo sa katinuan nyo. Direkta na kayo sabi ni BP Sara, paulit-ulit kayong niloloko. Paulit-ulit kayong yung mga walang-wala. Ayun nga po masakit. Hindi naman kayo walang-wala. Yung mga nariyan sa TikTok. Ha? Sabi lang yun. Ikaw, ano bang gagawin natin rito kung hindi sabi? Alam niyo po, ang sabi, walang ebidensya. May ebidensya nga eh. Sabi lang daw ng justice ng Supreme Court. Sino paniniwalaan namin? Yung justice ng Supreme Court o ikaw? Ang kaya mo lang sabihin, si Amy lang yan. Sabi lang yun. Puta, nagpapaliwanag yung justice ng Supreme Court. Kung paniniwalaan namin. Asa ng evidence daw. Mahina talaga mga utak ng mga to. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.